Weeks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Pang-budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. (6:04 in the evening. Magandang gabi po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang usapang budget natin. Sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at syempre sa pangalan din ni Richard Vargas na mamaya po ay makakasama natin. Ako po si Jamie Quinto. At ito po ang usapang budget natin. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at mapapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 on your AM band. At sabay din po tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman kung kayo po ay gumagamit ng For the Box. At syempre, via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, sa FB page ng Philippine Information Agency at ng Usapang Budget Natin page ng DBM. Punong-puno po ang ating balita at impormasyon, ang ating pong programa ngayong gabi. Dahil mamaya makakasama po natin si Director Ryan Lita ng Local Government and Regional Coordination Bureau ng Department of Budget and Management. Pero bago po yan, narito muna ang ating budget news. Usapang budget natin. Budget news. Nagpahayag ng pasasalamat si Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Mina Pangandaman sa Kongreso, partikular na sa liderato ng Senado at ng House of Representatives. Ito'y sa kanilang pangako na maipasa sa tamang oras ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa taong 2025. Ayon kay Pangandaman, mahalaga ang pagsusumikap ng mga mambabatas upang matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga programa ng gobyerno at paglalaan ng pondo para sa mga prioridad ng administrasyon. Pinasalamatan din ni Secretary Mina ang mga miyembro ng House of Representatives matapos nilang aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 10800 o ang General Appropriations Bill o GAB para sa fiscal year 2025 nitong ika-25 ng Setyembre 2024. Pinuri rin niya ang pamumuno ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa masusing pagsusuri at pagtalakay ng panukalang pondo
Ang mabilis na pag-aproba ng GAB ay isang mahalagang hakbang para matiyak ang patuloy na pagpapatupad ng mga programang makabubuti sa mamamayan. Matapos ang pagpasa ng GAB sa Kamara, ipinadala na ito sa Senado para sa masusing pagsusuri at karagdagang pagbasa. Matatandaang sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang General Appropriations Bill upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga mahalagang serbisyo ng gobyerno. Inaasahan naman ni Secretary Mina na agad itong maaprubahan upang makapagpatuloy ang mga programa at proyekto ng administrasyon para sa kapakanan ng publiko. 6:07 ng gabi, pinarangalan kamakailan ni DBM Secretary Amena Mina Pangandaman bilang isa sa mga Gawad Kapayapaan Awardees ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan upang makamit ang kapayapaan. Anuman ang hirap ng proseso, ayon sa kanya, nagsisimula ang kapayapaan sa bawat isa at kailangan ng sakripisyo para sa kabutihan ng lahat. Bilang isang Maranao, malaki ang kahulugan ng parangal para kay Secretary Mina at anya, naniniwala siya na ang kapayapaan ay hindi lamang magdudulot ng mas maayos na buhay para sa mga Pilipino kundi magbubukas din ito ng mga bagong oportunidad at trabaho. Ang pagkilalang ito ay patunay ng kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad sa bansa. Kasama rin sa mga tumanggap ng parangal sina Chief Negotiator Professor Miriam Kernel Ferrer, ang yumaong si Ghazali Jaafar at ang munisipalidad ng Kauswagan sa Lanao del Norte. Ang seremonya ay pinangunahan ni OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr. at dinaluhan ng mga iba pang kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Sa iba pang balita, naglabas naman ng 1 bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa kompensasyon ng mga biktima ng Marawi Siege ngayong 2024. Inaprubahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang Special Allotment Release Order o SARO na magbibigay tulong pinansyal o kompensasyon para sa Marawi Siege victims na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ang alokasyon na ito ay magbibigay ng kompensasyon sa 574 na benepisyaryo, partikular na sa mga nasirang ari-arian at mga pamilya ng mga nasawi sa digmaan ng Marawi o sa digmaan sa Marawi. Ayon kay Secretary Pangandaman, mahalaga ang pondo upang matulungan ang mga residente ng Marawi na makabangon at maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Bilang isang Mindanaoan, binigyang diin niya na ang dedikasyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng sapat na suporta sa mga apektadong pamilya. Ang kompensasyon ay para sa mga nasirang istruktura, commercial man o residential, pati na rin sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay noong labanan. Ang Marawi Compensation Board na itinatag sa ilalim ng RA number 11696 ang mangangasiwa sa distribusyon ng pondo. Walang buwis na ipapataw sa mga matatanggap na kompensasyon kaya't ang mga benepisyaryo ay makakakuha ng buong halaga kung pumanaw naman ang orihinal na may-ari ng ari-arian. Makakakuha rin ng kompensasyon ang mga legal na tagapagmana sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Ang SARO na inaprubahan noong ika-24 ng Setyembre 2024 ay bahagi ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act na magbibigay daan sa patuloy na rehabilitasyon ng Marawi.
Ipinahayag ng Department of Budget and Management o DBM at ng Dangerous Drugs Board ang kanilang patuloy na pagtutulungan upang matiyak ang pagpapatupad ng pinalakas na Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy. Layunin nilang palawakin at panatilihin ang mga programa sa paggamot, rehabilitasyon, reintegrasyon, at aftercare para sa mga nalulong sa droga sa bansa. Noong September 27, 2024, nagdaos ng pagpupulong ang DBM at DDB upang talakayin ang mga mahalagang usapin ukol sa paglabas ng pondo at paggamit ng koleksyon mula sa Special Account on the General Fund o SAGF. Tinalakay rito matapos na mapag-usapan sa naganap na briefing ng Finance Subcommittee C tungkol sa proposed budget ng DBM at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa 2025. Binigyang diin ng DBM ang compliance nito sa pagpapatupad ng General Appropriations Act at pinagtibay ang pondo para sa rehabilitasyon o rehabilitation program ng DDB at naitransmit sa ahensya alinsunod sa actual revenue collections. Sa mga nakaraang taon, nagbigay ang DBM ng karagdagang pondo ng DDB kabilang ang 99.43 million pesos noong 2020, 90 million pesos naman noong 2021 at 77.8 million pesos noong 2022 bilang suporta sa ahensya sa pagpapatupad ng Drug Abuse Prevention and Control. Samantalang sa nakaraang taon, may karagdagang kahilingan ng DDB noong December 2023 para sa karagdagang 15 million pesos, ngunit inirekomenda itong isama na lamang sa budget para sa 2024 dahil sa masusing procedural prerequisites at kinakailangang sapat na panahon para maproseso ito. Bilang tugon, nagpasalamat ang DDB sa suporta ng DBM at nangakong palalakasin ang kanilang pagkikipagtulungan. Tiniyak din ng DDB na isusumiti nila ang lahat ng kinakailangang dokumento at mga panukala sa kanilang budget sa tamang oras upang mapadali ang paglabas ng pondo na makatutulong sa pagpapatupad sa kanilang mandato. At yan po ang tampok ng mga balita natin sa ating Budget News. At sa mga oras na ito, ang susunod po nating segment at makakasama na din syempre natin si partner Richard. Makakasama po natin in a while si Director Ryan Lita ng Local Government and Regional Coordination Bureau o LGRCB ng DBM. Kaya tutok lamang po at babalik po ang inyong usapang budget natin makalipas lamang ng ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam niyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Tayo no, sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin no, tinatawag na Create Law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ano ba yan? Lubat na naman. Asan pa charger ko? Kaka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Hala, bakit tayo umabot sa 100%? Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksak. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho!
Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 738 AM. .17 na po ang ating oras. And welcome back sa ating programa. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. At syempre sa mga nag-aabang po sa atin, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 on your AM dial. At sabay din po tayong napapanood sa TV, via Facebook Live, sa PIA at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At this point, dadako po tayo sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. Isa na naman pong makabuluhang talakayan ang ihahatid namin sa inyo ngayong gabi. At ang ating pong talakayan ay tungkol po sa issue ng paghihiwalay or pagkakahiwalay. Nako, makaka-relate dito yung susunod na programa, no? Ang pagkakahiwalay po ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Batay po ito doon sa desisyon, no, ng Supreme Court. Sigurado ho na maraming nagtatanong at nag-aalala tungkol po sa sitwasyong ito. Ang tanong po ng karamihan, no, ano yung mga hakbang na gagawin ng DBM upang matiyak na hindi mapag-iiwanan ng Sulu, lalong-lalo na sa pagdating, no, sa aspeto ng pondo. At yan po naman ang aalamin natin ngayon mula kay DBM Director Ryan Lita ng Local Government and Regional Coordination ng Local Government and Regional Coordination Bureau. At tayo po ay sasamahan niya, no? Sasamahan niya tayo online para makapagbigay linaw sa usaping ito. At bago natin ipakilala syempre si Direk Lita, naka-ready na din si partner. Saan kaya siya naglalakwatsa ngayon? hindi naglalakwatsa to. Saan kaya siya nagtatrabaho na naman? Oo, ayan. Yusek Richard. Opo. Yes, hello po. Magandang partner. gabi po sa ating lahat, sa mga nakatutok po online and sa mga naka-tune in po sa ating mga radio dito po sa Radyo Pilipinas sa ating programang Usapang Budget Natin. Magandang gabi, partner. Oo, magandang gabi, partner. Alam mo, very timely itong pag-uusapan natin kasi di ba nga recently, nagdesisyon ang Supreme Court, no, na talagang sasabihin nila na hiwalay na ang Sulu sa BARM, no. Syempre yung sa usaping pera or pondo, no, talagang mahalaga ito para sa mga taga Sulu, 'di ba? Yes, tama ka dyan, Jamie. At ito nga, kasama natin live online si Director Ryan Lita para ipaliwanag kung ano yung mga implication nito and syempre kung ano yung paghandang ginagawa ng DBM doon sa mga kaganapan hinggil nga dito sa iyong ibinalita kanina, Jamie. Tama. So go ahead, Jamie. Oo. Good evening po. Good evening po sa inyo. Good evening po. Opo, Director, nasa kabilang line na po kayo. Director Ryan Lita ng Local Government and Regional Coordination Bureau o LGRCB ng DBM. Ayan, nasa kabilang line na. Ayan. Hi sir, good evening po. Pwede niyo po ba munang ipaliwanag kung ano po yung pangunahing responsibilities and function ng inyo pong opisina, no?
ang Local Government and Regional Coordination Bureau bago po tayo pumunta doon sa mismong topic po natin? Okay po. Ako po bilang director ng LGRCB or Local Government and Regional Coordination Bureau, ang aming bureau po ay nangangasiwa ng national tax allotment at lahat ng allocation to local government units na nakapaloob sa General Appropriations Act. Kami din po ay ang nagfo-formulate ng public expenditure management policies na iniimplementa ng mga local government units. Pinapangasiwaan din namin ang implementasyon nito sa mga LGUs at tumutulong din kami at nagko-coordinate ng mga activities sa iba't ibang regional offices ng DBM, particularly sa pagbigay nila ng technical support sa mga LGUs. At sinisiguro din namin na consistent lahat ng implementasyon ng budget and management policy sa lahat ng rehiyon. I see. Okay. So, yes, go ahead, partner, Richard. So ano po yung director, ano po yung mga sakop ng inyong opisina? Lahat po ba ng LGUs kasama dito, including po yung mga autonomous regions katulad ng BARM? Yes, Richard. Lahat po ng alokasyon ng LGU ay pinapangasiwaan namin basta nakapaloob po siya sa ating General Appropriations Act. At kasama na rin dito ang mga pondong nakasaad sa Bangsamoro Organic Law na alokasyon para sa BARM region. Maliban na lang doon sa mga nationally funded programs and projects sa ilalim ng iba't ibang ahensya ng national government agencies na pinapangasiwaan naman ng mga iba't ibang bureau sa DBM na nag-handle sa coverage na ito. I see. Speaking of local government po, Director, kamakailan nga po ay idineklara ng Korte Suprema na hindi na po bahagi ng BARM ito hong Sulu Province. So para po mas malinawan tayo tungkol sa usaping ito, ano po yung magiging pangunahing batayan or dahilan ng exclusion ng probinsya ng Sulu? Tama po. Yung Supreme Court, nabanggit niyo po, tinanggal po nila ang probinsya ng Sulu doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sinabi ng Supreme Court na ang pag-include ng province of Sulu sa BARM ay unconstitutional. So ang magiging basehan natin ngayon ay yung Supreme Court decision. Sinabi ng Supreme Court na ang probinsya ay nireject niya ang yes vote at nanalo dito sa plebisito ang no votes. Sabi sa Supreme Court ruling, in considering the ARM as one geographical area, the Bangsamoro Organic Law transgressed the Constitution and disregarded the autonomy of each constituent units. Ibig sabihin, yung province of Sulu bilang isang political subdivision under the ARM, hindi po natatanggal yung kanyang karakter bilang LGU or local government unit na binigyan ng sariling local autonomy. So sabi ng Supreme Court, yung Constitution at ang Local Government Code na nagbigay ng local autonomy sa mga political units na ito ay hindi basta-bastang matatanggal. Therefore, yung province of Sulu hindi pwedeng ma-abolish upon the rejection of the Bangsamoro Organic Law dahil the Constitution itself provides that only provinces, cities, and geographic areas voting favorably in such plebiscite shall be included in the autonomous region. So, itong Supreme Court decision ang nagiging batayan natin dahil yung Supreme Court po ang nangungunang ahensya or branch ng government na siya po ang dapat mag-interpret ng mga batas at lalong-lalo na ng provision ng konstitusyon. I see. I see. Ano po, Director, so given po dong sitwasyon na ito na development po natin sa BARM and exclusion po ng Sulu, ano po yung maging implikasyon po nito sa
development ng ating probinsya ng Sulu. Specifically po yung paggamit po ng pondo ng probinsya, tas syempre po yung binibigay nating pasweldo sa mga kawani ng local government po. Yes, thank you. Regarding dito sa Supreme Court decision, while we acknowledge yung Supreme Court decision na ito, hinihintay din natin yung entry of judgment na nagpapatunay na final na ang judgment at wala nang nakaambang motion for reconsideration sa bawat partido ng kaso na ito. Accordingly, while yung decision states na immediately executory siya, it is still prudent for us to wait for its finality, yung pinaka-final na decision ng Supreme Court, to ensure na pag nagsimula tayo mag-implement nito, the same has already attained a state of immutability or hindi na mababago. In the meantime, in-encourage natin yung lahat ng ating stakeholders sa BARM at sa probinsya ng Sulu na i-maintain muna ang status quo habang wala pa itong penalidad. We would like to affirm that yung mga salaries and benefits ng mga LGU personnel sa probinsya shall continue and should be charged against the available local government funds. While those personnel naman na nasa various provincial field offices in the different ministries under the BARM government na ngayon ay pinapasweldo ng BARM should continue to be charged against their corresponding appropriations sa annual block grant. Patungkol naman doon sa mga program funds allocated by the Bangsamoro government para sa Sulu, ang sa aming opinion ay dapat yung mga programs, projects, and activities na napondohan doon sa probinsya ng Bangsamoro government under its General Appropriations Act of the Bangsamoro o yung kaakibat na GAA ng national government shall continuously be implemented up to the validity of said appropriation subject na lang sa determinasyon ng Supreme Court ng finality ng judgment. At given its authority to allocate funds for various agencies and programs in BARM, yung Bangsamoro government is the competent authority to determine the specific impact of the exclusion of the province from the Bangsamoro region on its service delivery to its constituents. The employment status ng employees ng ministers ng field offices in Sulu, the ongoing projects, and yung operation ng major services currently provided by the Bangsamoro government should be determined by the BARM region. Yan, tama po. So, bale, linawin natin, Jamie, ha? So, status ko, tama po, di ba, Director? Wala pong, no one will be left behind sa decision na to. Lahat po ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Sulu ay makakatanggap pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang tanggap nila ng sahod. At the same time po, yung mga proyekto ng probinsya ay makakatanggap pa rin ng nakaukulang pondo within the validity ng kanilang mga proyekto or yung mga request po nila. Tama po ba, Director? Tama po yun. So, tuloy-tuloy po yan. So kung halimbawa po dati po sila sa BARM, nagsusweldo, like halimbawa po under sila ng higher education, no? So kung halimbawa po na dahil nga po umalis na sila or wala na sila, hindi na sila kabahagi ng BARM, yun pong sahod nila na supposedly manggagaling sa BARM, yun po ay dapat manggagaling na sa DepEd. Tama po ba? Ang sinabi ko po ay given na hindi pa po pinal ang desisyon ng Supreme Court, ituloy lang muna ng Bangsamoro government ang pagpapasweldo nito sa kanilang mga empleyado sa ministries. Dahil nga naman, naipasa naman nila yung 2024 GAA ng Bangsamoro na nakapaloob doon yung pasweldo doon sa mga empleyado. At marapat naman na i-release din nila ito sa mga empleyado nila habang hinihintay po natin yung pinal na desisyon ng Supreme Court. So kumbaga until such time na wala pa pong finality, kailangan talagang masabi natin na yung BARM po, since buo yung budget nila for the whole 2024, hindi po dapat maapektuhan. Tama po yun. I see. Okay.
Ito naman ho, no? Ay, partner Richard, baka may karagdagang tanong ka pa? Go ahead, partner. Okay. So, ngayon ho na naipasa na ho yung General Appropriations Bill sa lower house, paano po maaapektuhan naman yung budget ng BARM come 2025? Kung ganap na ho na talagang wala na yung probinsya ho ng Sulu. Considering naman po dyan sa 2025 budget na na-submit na po ng DBM yung proposed 2025 budget sa Presidente at turn over na po ito sa Congress para sa necessary approval and in recognition sa constitutional power ng Congress of the for the power of the purse. It is our view that the Congress may allocate the computed funding requirements na attributable doon sa Sulu in the General Appropriations Act to the agency budgets of the relevant national government agencies. Kung sa example natin, yung DepEd, pwede naman lagyan doon ng pondo para sa Sulu. I see. Okay. Yes, go ahead, partner. Yung tanong ko naman po, sa kabila po ng naganap na na desisyon ng Supreme Court, mayroon ho bang ibibigay ang DBM na suporta sa Sulu at sa BARM po sa gitna po ng nitong issue na ito? Ang DBM naman po ay patuloy na nakikipagdialogo sa BARM region. Kahit hindi pa tapos or hindi pa pinal ang desisyon ng Supreme Court, tayo po ay naghahanda para sa mga susunod na hakbang na gagawin ng ating national government agency, ng BARM, pati na po ang probinsya ng Sulu at yung mga LGUs na nakapaloob dito. Marapat po na mapag-usapan ng lahat ng partido kung ano yung marapat na gawin doon sa susunod na hakbang pag naging final and executory na po yung desisyon. Ito naman po ay binabalangkas na ng ating mga senior officials at hopefully makapag-issue po ng guidelines ang ating national government at BARM Intergovernmental Review Board and sa pangungunan na rin po ni Presidente Marcos para sa future transition in compliance with the Supreme Court ruling. I see. Okay, napakalinaw ho ng inyong mga paliwanag, no, Director Lita, at sana ho ay napakinggan din ng ating mga kababayan dyan sa BARM. Ito hong inyo pong paliwanag na ito. So may mensahe pa po ba kayo sa atin pong mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga taga-BARM siguro, no? Yes. Maikli lang po. The DBM is always here to guide and extend our assistance whenever needed as we continue to realize yung ating shared vision of a peaceful, progressive, and thriving Mindanao. Kaya hindi po natin pababayaan na hindi ma-resolve ang isyong ito. Samantala, hayaan po muna natin na i-thresh out ng bawat partido sa Supreme Court kung ano yung mga concerns nila at hintayin natin ang magiging kapasyahan ng Supreme Court tungkol dito. I see. Okay. And baka po may mga... sige. Baka si Director, baka may gustong i-shout out sa sa DBM or sa mga kaibigan at kamag-anak po niya. Go ahead po, Director. Shout out na lang po sa aming butihing kalihim na si Secretary Amina Pangandaman at kay Yusek Gades Libiran. Yun lang po. Opo, magandang gabi po. Magandang gabi. Director Ryan Lita, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan para sa amin ngayong gabi. Thank you po, Director Ryan. Maraming salamat din po at magandang gabi. Opo, magandang gabi din po sa inyo. Ayan. Samantala, kung naalala po ninyo kamakailan, Jamie, nakasama natin isang visual artist. Yung mahilig sa painting. Yes. Magaling sa painting, yes, di ba? Ngayon naman, makakilala naman tayo ng isang kilalang sculptor. Yan, Manlililok or ano ba to? Manlililok, tama. Manlililok, tama ba? Yan. Nako,
Syempre, sobrang excited ako dahil isa rin akong art lover, di ba? Oo. So, makakapanayam natin to sa susunod nating segment at sigurado akong mag-iiwan ito ng malaking impression sa lahat nakagaya kong mga art lovers dyan. Tama ka dyan, partner. Tuklasin natin ang kamanghamanghang kwento sa likod ng kanyang obra. Ang susunod po nating tatalakayin yan. Kaya't abangan po ninyo ang ating budget talks dahil yung ating yung ating pag-uusapan, yung ating budget talks. At yan po ay aabangan ninyo dahil makakasama natin in a while si Sir Richard Buksani. Ayan. Kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tatayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency. na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang
programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. 6:41 ang ating oras. Magpapasok po muna tayo ng ulat. May kaugnayan po ito, syempre, sa pagpa-file ng COC. Napapanahon po yan. Ang mga nagsumiti raw po ng kandidatura para sa halalan 2025, nananatili pa ring matumal sa ika-4 na araw ng COC filing. Ayon po yan sa COMELEC. At ibabalita sa atin yan ni EJ Lazaro. The filing of certificates of candidacy. The Radyo Pilipinas coverage. Magandang gabi, Jamie. Umabot ka sa kabuang umabot ka sa kabuang 19 na senatorial aspirants at 15 party list groups ang naghain ng kanilang kandidatura sa ika-4 na araw ng COC filing para sa halalan 2025. Ayon sa COMELEC, sa pangunguna ni Chairman George Garcia, matumal pa rin ang mga naghahain ng COC, ngunit inaasahan nilang tataas ito sa nalalabing mga araw ng filing period. Sa ngayon, nasa 58 senatorial aspirants na ang nagsumite na kanilang kandidatura mula sa simula ng filing noong October 1, habang 50 party list groups ang naghain na ng kanilang COC mula sa kabuang 160 party list na inaasahang sasali sa halalan sa susunod na taon. Inihayag na ngayon ilan sa mga naghain ng kanilang kandidatura ngayong hapon ay si Representative Bonifacio Busita ng One Rider Party List sa kanyang pagtakbo bilang senador para sa halalan 2025. Kasama ni Representative Busita ang One Rider Party List sa pangunguna yan ni Representative Roge Gutierrez bilang first nominee nito. Inihain din ng isang retired teacher kanina ang kanyang certificate of candidacy bilang senador dito sa may Manila Hotel, at ilan sa mga kanyang ipinupunto ay ang pagtaas ng sahod ng mga guro. Ilan sa mga naging obserbasyon din natin dito at sa mga dumating ay yung grupo nila Calio de Guzman, isa sa mga dating presidential candidate na tumatakbo naman ngayon bilang senador. Sigaw ni Calyodi ay ang pag-abolish daw ng provincial rate, batas laban sa political dynasty at pag-alis daw ng kontraktualisasyon na bibit-bitin niya kapag nanalo siya sa Senado. Kasama rin ni Calyodi kanina si Luke Espiritu na muli rin kakandidato sa pagkasenador sa halalan 2025. Ilan sa mga sinabi ni Espiritu kanina ay ang pagpuna nito sa mga trapo at political dynasty na nasa kapangyarihan pa umano sa kasalukuyan. Ayon sa COMELEC, wala naman itong naiulat na untoward incident sa mga filing centers ito sa buong bansa ngayong araw. At ito rin yung naging sentimento ng COMELEC sa mga naunang araw ng filing magmula noong October 1. At inaasahan ng COMELEC na magtatagal ang ganitong mga pangyayari na walang untoward incident sa mga susunod na araw hanggang sa ulit araw ng filing sa October 8. Alam mo, curious ako, EJ, Yes, baka po pwede mong itanong doon sa ibang mga nagfa-file din ito. Yung iba kasi parang, di ba, naniniwala sa mga feng shui, mga ganyan. Baka naman kaya ayaw nilang mag-file ngayon ng COC. Baka inaantay nila yung October 8 kasi di ba lucky yung number 8 sa mga feng shui. Oo, sa ngayon wala pa naman tayong naririnig kung bakit nga ba nag-aantay ang mga iba pang kandidato hanggang sa mga huling araw ng filing ng kandidatura. Oo, pero pwede mo siguro itanong din yan. Di ba? Siguro maaari natin tanong bakit nga sa last minute sila nagpasa. Pero siguro isa sa mga nagiging dahilan din ay may mga ilang resolusyon kasi na inilalabas ang COMELEC. Katulad ditong mga nakaraan, nagkaroon ng TRO na inilabas ang Supreme Court kung saan sinasabi nitong deemed resigned na yung mga appointed official na maghahain ng kandidatura o simula
kapag naghain sila ng kandidatura. Kasi sa original na resolusyon ng COMELEC ay mawawala lamang o maaalis lamang sa posisyon ng isang kandidato sa simula lamang ng kampanya. Pero dahil nga sa TRO na inilabas ng Supreme Court, yung itong mga kandidato para sa halalan 2025 kapag naghain na sila ng kanilang COC ay sila daw ay deemed resign na. Maliban lamang ito, Jamie, sa mga elected officials at sa mga appointed officials dyan sa may Bangsamoro. I see. Okay, maraming salamat sa iyo, EJ. Yes, Jamie, yan muna mga huling balita mula dito sa Manila Hotel Tent City para sa halalan 2025. EJ Lazaro, Radyo Pilipinas. The filing of certificates of candidacy. The Radyo Pilipinas coverage. At welcome back. 6:47 na po ang ating oras. Kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. Partner. Vargas, live online. Hi Jamie, partner. At sa mga nakikinig sa atin online at nakatutok via Radyo Pilipinas. At bago yan, Jamie, ako ay magbibigay na special shout out sa dalawang napakasipag, napakagaling na kasama natin dito sa usapang budget natin na nagdiriwang ng kanilang birthday. Ay Kilala mo na talaga? siguro kung sino. Oo. Kahapon, nag-birthday si Ford, si Antonio Farolino. Ayun pa, Ford pala. Tapos Antonio. Oo. Ayan. Happy Tapos birthday. bukas naman si Pau naman. Ayun, Pau, Oo. si Pauline Borja. So shout out, happy birthday sa inyong dalawa. Ayan. Happy birthday. Ayan. At again, Jamie, isa na namang interesting na segment ang hatid natin ngayong gabi. Dahil gaya nga na nasabi ko kanina, isang artist o sculptor ang tiyak na magbibigay inspirasyon dito sa ating budget tips sa larangan naman ng paglikha or tinatawag natin sculpture. So ayan, kaya wag na tayong simulan na natin. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. At katulad po ng binabanggit namin sa inyo kanina, mapalad po tayo dahil napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama mismo ang isa sa mga kilalang mahusay na sculptor sa bansa. Sculptor. Ayan. Thank you for joining us ngayong gabi sa usapang budget natin, Sir Richard Buksani. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat, Miss Jamie and Sir Richard. Parang foreigner ang dating ng inyong name at saka yung inyong mukha. Ayan. Well, actually 50% lang ang bloodline ko na Filipino. So 50% my dad is Indian kasi. So but I was born and raised in Manila. So talagang 100% Pinoy na Pinoy talaga. Yes. So it's Buksani po ba? Buksani? Buksani. How do we Buksani. Yes. Buksani. Yes. Opo. Tokayo. Yan. Yes. Kapangalan ko. Tokayo. Tokayo. So paano po ba kayo nagsimula sa industriyang ito sa pagiging sculpture? Gusto po namin kayong mas makilala. Maaari nyo ba kaming bigyan ng idea kung paano kayo nagsimula bilang dito sa inyong ginagawa as sculptor? Ano mga materials po ang ginagamit ninyo at ano po ang inyong specialization? Okay. Medyo may edad na rin ako ng konti ngayon. So I only started nung 39 years old na ako. But before kasi ako naging sculptor, isa akong architect tsaka contractor. So 15 years na ako ngayong nasa industry ng paglililok. So but nung nag-pandemic, syempre wala naman talagang labasan, naka-lockdown tayo. So I decided na mag full-time na ako into sculpture. So simula nun, wala na akong tinatanggap na project sa architecture. So home-based na lang ako ngayon. Now, ang material ko kasi
specifically metal talaga. Dahil isa akong metal sculptor at concentrate ako sa paggamit ng bakal, ng stainless steel, ng brass at saka ng copper. Now, ang method ng pagwe-welding ko is gas welding at hindi ako nagka-cast or gumagamit ng mga molde kung hindi bend and weld ang aking ginagamit. So, each piece, isa-isa talaga siyang lumalabas, walang kapareho. So, maaring ulitin pero may pinagkakaiba pa rin ang bawat isang pyesa bago siya matapos ng tuluyan. Aha, okay. So, matagal na ho ninyo itong parang hobby lang or ano ho ba? Kumbaga parang matagal nyo na bang gusto ito? Passion nyo ba ito? Kumbaga marami na ho kaming mga nakita ho namin na marami kayong mga exhibitions na ginawa, ano, yung inyo pong mga exhibit, at talagang ayan pinapakita sa screen, no, na talagang kahanga-hanga ho yung inyong mga ginawa. Maaari nyo ho bang ibahagi yung ilan sa mga paborito nyo po na exhibits na sinalihan o yung obra na nagbibigay sa inyo ng malaking impact sa inyong career? 15 years pa lang ako, pero actually 7 years doon. Gumagawa lang ako ng mga pyesa. So from 2009, kung kailan ako nag-start, hanggang 2016, bumubuo lang ako ng body of works. So ang first exhibit ko happened in 2017 for, I think kung hindi ko nagkakamali, ang first exhibit ko was the Ortigas Art Festival. Okay. Na ginawa sa Capitol Commons or the Estancia Mall. So, syempre, being my first exhibit, isa sa mga importanteng exhibit para sa akin yan. But I think 2018 or 2019, nagkaroon ako ng exhibit sa UP Town Center. Now, importante rin yan kasi for one exhibit, 47 sculptures ang pinroduce ko for a span of almost a year. So, bukod ron, nag-exhibit ako regularly dito sa Pilipinas, but nai-invite rin naman ako all over the world. So, importante rin na nadadala ng mga artist na Pilipino na pareho ko ang mga gawang Pinoy sa mga countries like Europe, sa London, sa US, Egypt, and Asia. So nakapag-exhibit na rin ako sa South Korea, sa Hong Kong, sa Taiwan, and actually ngayong October 8, I will be exhibiting sa Japan. So, ay, ang galing. Yes. Tapos October 16 po, kung may pagkakataon kayo, may solo show po ako for the UST Museum. October 16, 25 sculptures po ang ipapakita ko doon. Yun. Okay, partner? Hindi pala biro partner yung proseso kasi syempre mga metal art din yung mga materyales ni Tokayo, ni Sir Richard sa ginagamit sa paglikha ng kanyang mga obra. So, meron ho ba kayong sinusunod na budget plan para rito? Kung paano ho ninyo ginagastos or saan nyo ho ba ginagastos yung inyong budget paggawa ng mga ganitong obra po? Kasi alam naman natin malalaki po yung mga produkto po na nagagawa from this, di ba? Yes, totoo po. Especially sa mga gustong maging metal sculptor, I think ang number one lang talaga pag nag-umpisa ka is kapag meron kang budget, uunti-untiin mo ang equipments. Kasi being a metal sculptor, mabigat ang gastusin pagdating sa equipments. So, I remember nung nag-pandemic, nagkaroon kami ng shortage sa supply ng oxygen kasi ang ginagamit natin na mga tangke
pumupunta lahat for the medical field. Yes. But before naman nagkaroon ng lockdown, nakapag-invest na ako sa maraming oxygen tanks tsaka acetylene tanks. So, importante na bumibili rin ako ng personal ko na tangke para pagkaganyang may mga instances ng shortage na aasikaso. But pagdating sa pagbabudget, medyo mahal kasi ang materyales ko. Ang brass kasi would cost about 20 to 25,000 per sheet na 4 feet by 8 feet lang. Oo. Tapos pag copper ang ginamit ko, almost double na rin. Talaga? So, kung ibabase ko sa materyales, medyo mabigat, Pero kapag sa umpisa pa lang ng practice mo, nag-i-invest ka na, nakakapag stack up ka ng materyales, tulad ko halimbawa, bibili ako ng, say, 4 sheets, 5 sheets, medyo matagal na ang tatakbuhin noon. Gaano ho kalaki lang? Parang 4 feet by 8 feet, plywood size lang. Oo, parang Yes, maliit lang. Maliit lang. Yes. So medyo sa umpisa, siguro first 2-3 years, pag-isipan mo mabuti, hindi ka masyadong kikita. Pero sa pareho ko na medyo may edad na at nakapagtrabaho na ako at ang misis ko, maganda rin ang trabaho. So, hindi naman namin masyadong pinroblema. Up until the time na medyo kumikita na rin kahit papaano. Okay. So, ito po, paano po naman yung proseso sa pagbebenta? Speaking of kita, So, paano ho yung pagbebenta ng inyong artworks? At an average ho, magkano ho yung kinikita ng isang sculptor sa kanyang artwork or obra, Paano ho ninyo na ma-manage yung kita mula rito at napapanatili yung daloy ng inyong negosyo? Kasi sabi po ninyo talagang medyo may kamahalan yung inyong mga materyales, Sa umpisa kasi, pagbaguhan ng isang artist, napakahirap makapasok sa isang gallery. Kasi ang number one na nagbebenta talaga ng mga artworks namin is the galleries themselves. Now, of course, meron kaming presyo. Like ako halimbawa, ang isang small artwork ko would cost beginning price at 60,000 pataas. So, kung magko-concentrate ka sa paggawa sa umpisa at hindi mo iniisip muna ang kabuhayan, medyo makakaipon ka. Kasi sa pareho ko halimbawa, everyday nagtatrabaho ko Monday to Saturday. Pero I remember nung nag-pandemic, nireduce namin ang working hours kasi gusto rin naman namin na magkaroon ng buhay yung aming mga tumutulong sa paggawa. So hanggang ngayon, niretain na namin yon hanggang 1:30 p.m. lang kami. So maiksi lang ang working hour namin pero very positive ang output namin in a day kahit na maiksi lang or very shortened ang working time namin. Pero kung bumenta kami ngayon, posibleng the next 2 months wala kaming benta. So you just have to come up with a way na sa umpisa meron ka isang gallery na nagkikerry sa'yo, but eventually habang dumadami ang ginagawa mo, kumakalat din yung trabaho. So every now and then, at least may 1-2 benta kami sa isang buwan, medyo okay na kami. Ganon. I see. Oo. Yes, partner. May tanong po para kay Sir Richard. Ano po yung maibibigay ninyong mensahe, especially po doon sa mga aspiring artist po natin na gustong tahakin din po ang inyong landas na tinatahak po ngayon sa larangan ng sining? I know kanina po nabanggit ninyo na you should start early pagdating ho sa paggawa ng budget plan. Pero bukod po dito, baka po meron po kayong pwede pang ibigay na payo para sa kanila para maging successful sa ganitong larangan. Siguro ang maipapayo ko sa kanila, una, kung meron kang gagawin, gawin mo na yung gusto mo.
magbigay ka ng kwento sa mga dapat na gagawin mo. Kasi para siguradong makilala ka, kailangan kinukwento mo yung mensahe ng buhay mo o kung ano man yung ginagawa mo. Sa halimbawa, pareho ko, lumaki kasi ako na dahil nga foreigner ang tatay ko, no? So kahit nasabihin mong Filipino ako, pag pumapasok ako sa school, ang tingin nila sa akin, foreigner. Di ba? Ang mga Indians naman, tingin rin nila sa akin is hindi rin ako pure Indian. So parang that way, medyo global ang pananaw ko. So ang kinukwento ko, kung ano yung na-experience ko nung bata ako, tulad nung, halimbawa, yung mga samurai na warriors na ginagawa ko, napapanood ko sa TV. So yun yung dinicide ko na gawin. But more importantly, kung gusto mong maging sculptor, kailangan mo mag-try out ng iba-ibang materyales. Kasi hindi lang naman metal ang pwede nating gamitin. So ang metal kasi or epoxy clay is a form of sculpture na kung tawagin is additive or addition. Kasi mag-start ka ng zero. And then may bumubuo ka ng pyesa, binibuild mo hanggang makakuha ka ng isang malaking pyesa. But marami rin naman tayong ibang klaseng skulptura, no? Tulad ng paglililok sa bato o kahoy, na kung saan subtractive naman ang proseso, na kung saan meron ka isang malaking bato, uukitin mo hanggang makakuha ka ng sculpture. Yes. Tapos meron rin tayong mga relief sculpture or sculpture in the round na 360. So tatansyahin lang ng isang artist kung ano yung pwede sa kanya. So kasi may mga materialis na hindi masyadong magastos pag nag-umpisa ka. Tulad ng epoxy clay, very affordable kung mag-umpisa ka. Hindi masyadong technical. Yes. Okay. So siguro ho, no, bago tayo magtapos, baka ho po pwedeng maibahagi po ninyo yun hong exhibits nyo or magbigay ho kayo ng shoutout, lalong-lalo na dun sa mga fans at followers po ninyo, paano ho kayo ipa-follow online? Yes. Gaya ng nasabi ko kanina, October 6, meron akong solo show for the Manila Clock Tower Museum. Okay. Isa tong museum na recently itinayo sa Manila City Hall. October 8, we will be starting an exhibit sa Kyoto na international exhibit. Ako lang po ang Pilipino ron, pero 10 artist kami from Holland, from Japan, Canada, Norway, ano pa ba? Basta ganun po, marami kami ron, so 10. And then, sa October 16 po, UST Museum, opening po namin noon. 1 month po ang show namin doon, samantalang sa Clock Tower Museum naman po ay 2 months. So kung mapapasyal kayo ron, makikita niyo yung gawa ko at saka ng mga iba pa pong artist. Ayun. Tapos kung magsha-shoutout po ako, magsha-shoutout lang po ako sa mga kaibigan ko ring artist na mga nakakasama ko, kasi gaya ng nasabi ni Pau, meron rin kasi kaming studio sa Imus, Cavite. Meron kaming coffee shop at meron kaming tinatawag na 15 square art space. Kaya po siya tinawag na 15 square kasi 15 square meters lang siya. So maliit lang siya, pero every month nagpapalit kami ng exhibit. So meron kaming 12 exhibits a month na nagpapalit. So each show po 1 buwan. So yan. So shout out lang po kay Darwin Guevara, kay Kang Ces Breño, sa aking asawa, syempre, si Attorney Tricel Buksani. Syempre, huwag kakalimutan. Yan. Ayan. Yes. Okay, partner. Ayan po, maraming salamat po Sir Richard sa pagbabahagi ng inyong oras at karanasan sa mga nakasubaybay po natin na mga followers ngayong gabi. Sa mga interested po sa art or gustong i-follow po si Sir Richard,
ayan po, nasabi po kanina yung mga schedules ng kanyang mga exhibits. Follow nyo rin po siya Sa online Facebook kung po saan man sa at mga sa mga Instagram, yes. upcoming Pangalan lang po exhibits hanapin po nyo, niya. madali na Ayan. akong makita. Ayan, okay At saka po. kakaiba kasi yung surname, yung last name po Yes, ninyo. oo, no? Buksani. Yes. Mm-mm. Buksan with an X. Yes. Ayan. Okay. Yes. Sige. Maraming salamat po ulit, Sir Richard. Thank you very Maraming much rin salamat po at po. naimbitahan nyo kami rito. Ayan. Thank you so much. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. At alam mo ba, Jamie, 82 days na lang, Pasko na. Uy, wag mo namang balutin, partner. Hindi, mauuna na muna yung spaghetti ng mga magba-birthday dyan. Ayo naman pala. Oo, tama. O, di ba? Samahan po ninyo muli kami sa susunod na Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito pa rin sa impilan ng Radyo Pilipinas na mapapanood din sa TV at syempre po sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency at Usapang Budget Natin page ng DBM. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa ating mga itinampok ngayong gabi sa ating programa. At Jamie, antabayanan po ninyo ang ating susunod na programa, ang Salam Radio. Mula po sa Department of Budget and Management, ako naman po si Richard Vargas at ito ang Usapang budget natin. Dahil budget natin ito. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito